Mga kababayan, mga katambay ko, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan, ito pong kumakalat sa social media na ang Pangulong Marcos daw po ay dinala o sinugod daw sa ospital. At syempre po, marami po nagtataka. At ganun din po si Attorney Lambino po ay nagtataka po dahil nga po bakit daw po namamaga daw po ang muka ng Pangulong Marcos mga katambay. Pakinggan po natin ang mga balita po katulad po ni Maharlika. Si Maharlika po tahasan po sinabi na si Pangulong Marcos daw po ay dinala sa ospital mga katambay. Pakinggan po natin si Maharlika at sundan po natin dito po kay Attorney Lambino mga katambay. Pakinggan po natin. Allegedly, si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay isinugod ka sa hospital? Kasi the few days ago, puffy yung mukha mo Parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Hindi naman imposible yan. Kasi nga pag nag-addict ka, any moment pwede kang ma-OVERD. Katulad nung mga nakaraan, ng mga pangyayari, di ba? Sa mga kaibigan nila, allegedly, si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem? Yan po ang sinabi ni Maharlika mga katambay dahil daw po sa kidney problem, dahil daw po ang itsura ng mga nakaraang araw, linggo, ay manas na manas daw po ang muka ng Pangulong Marcos. Dahil daw yung kay Maharlika dahil dito sa kidney problem at sa sobra daw po pagpupulburon. Dahil daw po bangag ayon po kay Maharlika. Ito naman po ang ayon naman po ito kay March 11 pa yun? Umpisahan po natin kay Attorney Lambino po ng Team Duterte. Pakinggan po natin siya sa pahayag naman po niya. Magmula nung March 11 pa yun? Nung gabi, nung una siyang mag-appear sa press con doon sa Malacanang, na ibang araw yung itsura niya ngayon. Parang namamaga, namamanas, naitim daw. Tapos kasunod ng mga iba pang naglabas ang mga video, pati raw yung pagdalaw dito ni Defense Secretary ng Amerika, ni Secretary Pete Hegseth, doon sa meeting na ginanap sa Palasyo. Nakaupo lang si Presidente. Ano po natin na please? Opo. Set up ko lang po mga kabayan. At yun nga, pag close up, nakikita yung pagkakaiba ng itsura niya doon sa mga video at photos niya last year. At ewan kung kulang sa tulog or whatever, pagod or what, pero may mga kumakalat na ganyan. Marites lang siguro ito, humor or what. Pero alam po ninyo kasi, yung kalusugan ng Presidente is a national interest. It is even provided in the Constitution under Section 12, Article 7 ng ating Constitution. Check niya, Section 12, hindi ako nagkakamali. That the health of the President is of serious matter. Na the public must be informed if the President is really mentally and physically capable to continue performing his power and duties as President of the Philippines. Constitutional requirement po yan. In fact, nakalagay doon. Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino, and there is only one or two persons who can attest to that, ay kailangan yung kanyang, meron naman siguro siyang official physician or the Secretary of Health himself na magsabi na okay si Pangulo or what, no? So that mawala itong duda. Kasi kumakalat na yan ngayon na issue na ang laki-laki ng pagkakaiba ng itsura ngayon ni Pangulong BBM sa itsura niya more than a month ago or 2 months ago or last year. Ako rin napansin ko yun. Pati kaming dalawa ni Atty. Jimmy Bonto, medyo iba na rin yung itsura namin ngayon dahil sa kampanya. Ay medyo maitim na yung aming mga mukha kasi nasusunog, windburn, sunburn. Dahil araw-araw kami pumalakad, motorkit dito, motorkit doon. So, pero
Ang pagkakaiba, yung help namin ni Atty. Bondok is not a national interest issue. Nag-iisang tao sa buong Pilipinas na sinasabi na ang kalusugan niya ay isang national interest issue, and it is even so stated in the Constitution. Yan ang gusto nating malaman. Ako rin gusto ko rin malaman. Yan po mga tambay, totoo po yung sinasabi ni Atty. Lambino mga tambay. Nasa konstitusyon po natin yan, national issue po yan. Yang kalusugan po ng Pangulong Marcos. Kung totoo po ang kumakalat po sa social media, ang sinabi rin po ni Maharlika na nadala o sinugod sa ospital ang Pangulo, kailangan po malaman ng taong bayan yan mga katambay na ang Pangulo po ay kailangan ay laging healthy po yan. At yan po ay isa pong napakalaking problema po ng Pilipinas kung ang Pangulo po ay itinatago po ang kanyang kalusugan mga katambay. Dahil isa po yung pagsisinungaling mga kabayan. Kasi marami po nakapansin. Hindi lang po si Maharlika nakapansin, taong bayan po. At syempre po, pati po ang sila Atty. Lambino, sila Atty. Bondok, sila Atty. Torion at marami pa mga tambay, pati mga OFW at kasama si Maharlika, ay napansin po ang pagbabago ng itsura ng Pangulo na manas at talagang lumolobo po ang muka mga kabayan. Kaya nga po, alam naman po natin si Maharlika, isa pong nasa medical po yan. Nasa medical po yan mga katambay. At isa po yan na may kaalaman din po pagdating po sa itsura ng tao at kalusugan kung ito po ay may dinaramdam mga katambay. At sa tingin po ni Maharlika ay mukhang may problema po ang Pangulo natin mga katambay. At sinasabi po ni Maharlika ay kidney failure na daw po. Yun po dahil daw po sa sobrang pagpupulburon mga kababayan. Ganyan po ang sasapitin nga. Pagka ikaw talaga ay sobrang lulong sa pulburon at hindi ka tumitigil sa pulburon, talagang sisirain ang kidney mo niyan. Walang iniwan po yan, di ba? Wala pong iniwan yan sa mga lulong sa alak, lulong sa sigarilyo, di ba? Hindi lang naman po kidney. Lahat halos, pati baga mo, di ba? Ay titirahin po niyan. Kaya dito po mga kababayan, kailangan po sagutin po ito ng Malacanang. At yung sinasabi nga po ni Atty. Lambino, pati po ang sana'y sumagot po dyan, ay ang palasyo, lalong-lalo na yung doktor po ng PBBM. At talagang wala naman po talaga maitatago mga kababayan. Wala po kasi maitatago sa Pilipino dahil po sa panahon po ngayon ay technology na. At yung sinasabi nga ng ating mga kababayan, mukha daw pong nakakarma na ang Pangulong Marcos dahil sa mga pinaggagawa niya sa Pilipinas. Lalong-lalo sa pinaggagawa niya sa mga Duterte. Yung hindi ka na nagbigay ng utang na loob man lang, tumanaw ng utang na loob. Sa bagkos tinirador mo pa, ginawan mo pa ng masama, itinapon mo pa parang hayop at pinamigay sa banyaga. Kaya po ang sinasabi ng mga Pilipino, talagang dadanasin mo nga pagka ganyan ang naging pananaw mo sa buhay na kahit kahit katiting ay hindi ka man lang tumanaw ng pagpapasalamat, lalong-lalo sa Vice President na sinamahan ka, tinulungan ka para maluklok ka bilang Pangulo ng bansa. Sa kabila nun, dahil nung makabalik ka sa kapangyarihan daw, ay naging gahaman ka na rito at ayaw mo nang mawalang muli sa pamilya nyo. Dahil mismo daw, pati ang pamilya mo, ang kamag-anak mo, ay gustong-gusto rin maging Pangulo ng bansa na tinatawag po ng Vice President na tambaluslos, mga kababayan. Nakakalungkot po mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Isang damukal po na issue. Hindi nyo ba napansin? Hindi po tayo nawalan ng issue sa politika, pamumulitika. Hindi po tayo nawalan ng issue sa loob ng magtatatlong taon. Issue ng korupsyon. Dire-diretso po, napakaraming natutuklas ang korupsyon po. At ano pa? Ang Pangulong Marcos, magtatatlong taon, issue po ng pulburon. Hindi po natutuldukan ang issue niya ng pulburon. Tapos,
Pati po ang asawa niya. Ang asawa niya ay may issue rin po ng pulburon. At may issue rin po ng pulburon na sangkot po sa Amerika. Mga kababayan, nakita niyo po ang pamahala natin? Puro issue po ng hindi maganda. Ang asawa hanggang ngayon, hindi pinapakita ng palasyo. Puro recorded, puro lumang video, lumang larawan. Mga kababayan, hide and seek, nagtataguan. Nagtataguan ng Malacanang at ang Pilipino. Nagtataguan sa First Lady. At meron na rin pong pumutok sa social media na ang ABS-CBN daw po ay naglabas na rin pero pinutol lang na ang First Lady daw po ay nasa Amerika talaga at nakadetain doon sa issue daw ng pagkamatay ni Tantoco ng bilyonaryong negosyante na ito daw po ay sangkot o sinasabing ang pagkamatay ay sa pagkakalulong daw sa pulburon. Ganun po katindi, mga katambay. Kaya po ang First Lady daw po ay under investigation, kaya nakadetain. Alam naman po natin sa Amerika, hindi po katulad sa Pilipinas yan. Ang hustisya sa ating bansa ay pang mahirap lamang, mga kabayan. Alam naman natin sa ating bansa, mahirap lamang ang nakukulong halos. Nakita naman natin, nagnanakaw ka, napakalit ng ninanakaw mo, kulong ka. Pero yung mga politiko, bilyon-bilyon, trilyon, daan-daang milyon, malayang-malaya mga tamay. Hindi na makulong man, special pa at sandali lang. Hindi tumatagal. Ganun po katindi. Nakita naman po natin. Nakulong nung magpalit po ang administrasyon, nakalaya. Wala na yatang kaso. Mga sangkot pa sa droga yan. Kaya nakita nyo po ang binigay po sa atin na pamamahala ng binagoong ang Pilipinas. Lalong-lalo ang Pangulong Marcos na may issue na may sakit at sinugod pa sa ospital ayon kay Maharlika na manas sa mukha. Nakita nyo po ang ginawa sa atin ng Pangulong Marcos sa loob na magtatatlong taon. Nakita nyo po. Wala pong kaginhawahang naibigay sa ating bansa. Mga kababayan, puro pangako po ang binigay niya. Pangako. At dinala tayo sa napakataas na mga gastusin, bilihin, na wala pong solusyon. Ang ginawa lang pong solusyon ay pamumulitika at laganap na korupsyon. Puro issue ng korupsyon na hindi natutuldukan at walang investigasyon. Buti na lang, kahit papaano, nandiyan ang Korte Suprema at nakakatulong sa mga Pilipino ang Korte Suprema. Katulad po ng inilabas po ng Korte Suprema sa PhilHealth na talagang lumalabas po ninakaw po nila ang pera po yata ng PhilHealth, mga kababayan. Kasunod na po yan, ang national budget po, malapit na rin po yan. Yung agreement po nila dyan ay naka-schedule na po mga tambay. Yung sa 241 billion na mga blanco na pinirmahan sa GAA na ginawa sa BICAM ng institusyon ng Kamara at Senado. Matindi po yan. Kaya dito po mga kabayan, yung nangyayari po sa Pangulong Marcos mga tambay, ito kaya mga tambay ay isa pong karma na nila. Karma na kaya ito ng Pangulong Marcos? Yung nangyayari po ito. Dahil alam din naman po natin na may history talaga. Dahil yung kanyang ama rin po na tumagal, yung kanyang tatay na may history din po na pagiging diktador. At mahigit 20 years po na nanungkulan ay may history din po, di ba? Na itinatago rin po ang karamdaman. Di ba? Yung bago po sila, kung naaalala po natin ang history po ng pamilya nila. Di po ba? Halos itago rin po ang karamdaman ng kanyang ama noong mga panahon na yon, di ba? Nagkaroon din po ng matinding karamdaman ang dating Pangulong Marcos Sr. At ito po itinago rin halos sa publiko. Di po ba? Ito kaya, mga kabayan, ganun din kaya ang gagawin ng palasyo? Itatago rin kaya sa publiko ang totoo
nakaramdaman ng Pangulong Marcos, katulad ng ginagawa nilang pagtago sa totoong nangyari sa First Lady? Sanay na sanay kaya sila talaga sa mga pagtatago, pagtatakip, at pagsisinungaling? Nagtatanong lang po si Kamanong. Sanay na sanay kaya talaga na magsinungaling ang Malacanang? Dahil nakita po ng mga Pilipino, napakarami pong pagtatakip, pagsisinungaling, pagtatago ng totoo sa taong bayan. Ganyan po ang naranasan ng mga Pilipino sa binagoong ang Pilipinas. Kaya hindi rin posible na ganun din po ang mangyari dito sa issue na ito, na sinasabing ang kalusugan ng Pangulong Marcos ay may problema na ayon kay Maharlika, ang kanyang kidney. Dahil nga sa sobrang gamit ng pulburon, mga katambay. Matindi po ito, mga katambay. Kaya ang nakikita po rito, lalong-lalo po, komento ko po, mga katambay, pagtatakpan lang din po ito. Pagtatakpan po ito, ang lumabas na issue na ito, at pasisinungalingan po nila ito. At ang nakikita po natin dito, ang unang isasagot, fake news. Fake news. Yan lang naman po ang isasagot yan eh. At ano pa susunod na sasagot? Bahala na ang NBI sa inyo na nagpapakalat ng fake news. NBI. At nahandyan pa ang Executive Secretary Bersamin na galit na rin daw po sa fake news. Pero ang taong bayan nagtatanong, karapatan ng taong bayan tanungin yan. Dahil national issue yan, ang kalusugan ng Pangulo. Dahil nakikita ng taong bayan kung paano po magsinungaling ang pamahalaan. Dahil katulad po ng issue ng First Lady, hanggang ngayon po, hindi pa nakikita at nasisilayan ang First Lady. Kaya sanay na sanay daw po talaga sa pagtatakip at pagsisinungaling, mga kabayan. Ay antayin po natin. Sasagot naman po ang Malacanang dyan eh. Ang isasagot, fake news. Walang katotohanan. Pero yung sinasabi nga ni Kamanong, madalas, walang baho na maikukubli mo at maitatago mo ng napakatagal ang baho. Sisingaw at sisingaw ito, ang baho. Kasi nangyari na po yan. Yung itinago rin po nila ang karamdaman ng ama ay hindi rin po tumagal. Kaya itong kung kay Pangulong Marcos ay may katotohanan, hindi rin po nila pwedeng patagalin yan, mga kabayan. Yan daw po ang sinasabi ng mga Pilipino na karma. Yung ginawa nila na pagpapabagsak, demolition job sa Vice President at kay dating Pangulong Duterte, baka isang araw, isang linggo, isang buwan, o wala ng isang taon. Baka ang makita na natin sa Malacanang ang dinidemolition job nila. Pinopolitical motivated, political harassment na Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, hindi po malayo yan. Kung may katotohanan po na may problema na ang kidney ng Pangulo, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po. Shoutout po kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am Elby Sermani ng Florida, USA, Grace Obet, California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denver ng Netherlands. Wow, malayo na po yun. Nasa Netherlands na po. Nandun po yung si dating Pangulong Duterte.
ingatan nawa po dating Pangulong Duterte at makauwi po kayo sa bansa. Mary Tom, Hawaii. Si Mary Tom ng Hawaii. Aloha. Donaldson Paras ng Canada. LKD 459 ng Belgium. Hermogenes Maramag. Manuel Ramos na Nesrin ng Kingdom of Saudi Arabia. Richard Masilones. Dennis Velasco. Ani PH Vlog Official, Richard Marcelo, nabanggit na po natin yan. Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Bersorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Sonia Diaz Sonia Diaz Liano, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, from Europe mga tambay, at si Dorina Villa, Clara Ibarra at Luz Ferrer. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingatan nawa po mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay po kayo. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo, mga OFW, mga Pilipino. Mabuhay po ang ating mga bagong bayani. Mag-ingat po, ingatan nawa po, shoutout po. At thank you rin po sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At bago po tayo magtapos mga tambay, huwag po nating kalimutan na isama po sa panalangin na maingatan po at mabigyan po ng mahabang buhay at kalakasan at makauwi pa po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam, bye-bye.